Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po ay muli pong nagbabalik para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayang Makabayan. At samahan niyo po ang inyong likod, magkomentuhan na po tayo, mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan, ito pong inilabas na pahayag na kumakalat po sa social media. Ito pong statement daw ni Mayor Baste at ng isa pa pong singer na si Chito Miranda ay pag-usapan po natin at komentuhan po natin. Ito po mga kababayan, umpisahan na po natin. Ito po yung inilabas daw po at kumakalat sa social media na sinabi po ng ating Mayor Baste ng Davao City. Yung gumawa ka ng mabuti sa bayan mo pero pinagkanulo ka sa ibang lahi. At ito pa po mga kababayan, sinabi niya, Baste Duterte naglabas ng statement na siya na lang raw ang ipalit sa ICC para makalaya ang kanyang tatay. Opo, masasabi po talaga ito ng isang anak. Lalong-lalo po kung ang kanyang ama ay may mga karamdaman na at may edad na nasa 80 plus na ang dating Pangulo at naglingkod ka ng tapat at binigyan mo ng kapayapaan ng bansa sa iyong paglilingkod at talagang yung ginawa mo ay ibang klase kang presidente. Napakahusay po kasi na ginawang panunungkulan ng dating Pangulo. Kahit po sa kabila ng napakarami niya pong dinanas na mga sakuna, ay nagawa niya po ito ng napakagandang aksyon. Lalong-lalo po yung pandemya. Yung pandemya po. Hindi po tayo mayamang bansa. Wala po tayong gamot. Wala po tayong gamot na naimbento. Pero sa kabila nun, sa husay at galing ng dating Pangulo, nagamit niya po ang kanyang galing para po ang mga Pilipino ay hindi mamatay at hindi magkaubos sa virus o sinasabi nga ito pong nakakamatay na COVID-19. Hindi po ba? Yung pandaigdigan salot po yan mga kababayan. Talagang napakarami pong naubos na Pilipino. Hindi po Pilipino, tao sa buong mundo. At ang ating bansa po ay hindi po ganon karami ang namatay dahil po sa galing ni dating Pangulo. Pero ganun po talaga mga kababayan Nagkaroon po tayo ng presidente na iba po pala ang layunin sa ating bansa. Ito pa po mga tambay, bago po natin na tuloy-tuluyang komentuhan, ito rin po ay nilabas ni Chito Miranda mga tambay. Isa po yata singer ito. Itong si Chito Miranda, mga kababayan. Ito po ang kanyang pinalabas. Sang-ayon ba kayo sa sinasabi? Ito naman po. Ayon po kay Chito Miranda, nang dahil kay Pangulong Duterte, hindi na takot ang tao lumabas ng gabi. Tama po yon. Ano pa? Nabawasan na kasi ang mga adik at mga kriminal sa lansangan. Totoo po yon. Nagkaroon po ng takot Hindi po ba? Tama po ito sinasabi ni Chito Miranda na pinag-uusapan na rin po sa social media ngayon. Kung hindi po dahil kay dating Pangulong Duterte, mga kabayan, ano po ang sitwasyon natin ngayon? Ngayon nga po, napakalaki na po ng ginawa pong kapayapaan noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Paano pa po kung hindi pa po ginawa ni dating Pangulong Duterte noong mga panahon na yon? At nagtuloy-tuloy po. Gaano na po karami ngayon ang gumagamit kaya at mga lulong na at dumami ng dumami ang gumamit ng pulburon. Kung yung Pangulo nga, may issue na gumagamit, ang pamilya niya, Pangulo yun. Ayon na mismo sa kanyang kapatid. Hindi po ba? Kaya po itong sinasabi ni Chito Miranda, naramdaman niya Dahil nga po, mababayan, kahit na nang dahil kay Pangulong Duterte, hindi na takot ang tao lumabas ng gabi. Ngayon po ba? Ganun pa rin po ba? Ganun pa rin po ba? Wala pa rin ba takot ang mga Pilipino, tayo, na lumabas sa gabi? Kayo po, masasagot nyo po yun. Kaya yung sinasabi po ni Chito Miranda, 100% po yun. Kasi mismo siya, na-experience niya at naranasan niya ng 6 na taon na hindi ka takot lumabas ng gabi. Hindi po ba? Ngayon, kahit nga araw kahit araw ngayon, excuse me po, pag minamalas-malas ka, madidisgrasya ka. Dahil nga po, iba na ang panahon ngayon. Dahil ngayon, nagkaroon na po ng presidente na katulad nila. Ang mga hayop na yan,
dahil may presidente na po sila ngayon na katulad po nila. Hindi kaya? Kaya yan po ang hirap po mga kabayan. Katulad po nitong ni Mayor Baste. Ayon po kay Mayor Baste, di ba? Yung gumawa ka ng mabuti sa bayan mo, pero pinagkanulo ka sa ibang lahi. Nangyari po talaga yan. Walang due process. Nakita po natin, hindi naman po tayo tangat bobot gago. Kahit hindi po tayo abogado, makita mo, paglapag mo na eroplano, dinampot ka na. Ang dumampot sa'yo, Pilipino. Di ba? Walang ibang lahi. Walang Interpol. Walang ICC. Ibang klase. Tapos, saan ka dinala? Sa Villamor Air Base. Hindi ka na pinalabas. Pati pamilya mo hindi na makalapit sa'yo. Pati mga anak mo hindi makalapit sa'yo. Isang congressman, isang mayor, isang vice president na anak, hindi makalapit sa kanilang ama. Ganyan po katindi pagkalulo. Kaya nga po yung sinasabi ni Mayor Baste, kahit po si Kamanong, pagka ganyan ang ginawa sa magulang mo, di po ba? Isang magaling at maayos at talagang nirerespeto, hindi lang po sa bansa natin, nirerespeto sa buong mundo ang galing sa pagiging Pangulo ni dating Pangulong Duterte. Hindi ka ba maaawa? Kahit nga si Kamanong, hindi ko magulang, hindi ko tatay si dating Pangulong Duterte, pero nahabag ako, naawa ako sa ginawa po. Dahil nga po, ang bansa natin may sariling judicial, may sariling korte. Pilipinas. Pero makikita mo, ang isang Pilipino, ipatapon mo nang hindi mo man lang dinala sa korte ng Pilipinas. Hindi ka ba masasama ang loob mo? Hindi ka ba mahahabag? Hindi po ba? At ang pinakamasakit, ang nilabanan niya, kasamaan. Kasamaan ang nilabanan niya, hindi kabutihan. Binigyan niya ng kapayapaan ang Pilipino. Ayon na rin mismo kay Chito Miranda. At dito naman po sa isang anak, nagdadalamhati ang pamilya. Nakita niyo po yung statement ni Mayor Baste. Siya mismo, willing siya na siya na lang ipalit sa kanyang ama. Hindi po ba? Dahil nga po sa katandaan, may mga sakit na. Kung yung kapatid niyang bunso, si Bong Duterte, mas bata, may mga sakit na rin. Hindi po ba? Pinagpahinga dahil nga sa katandaan. Samantalang itong dating Pangulo, wala pang kaso. Hindi pa naglilitis ang kaso na sinabi nila, may kaso daw. Mag-iisang taon na, hindi pa nag-uumpisa ang hearing. Ayaw palabasin. Ayaw bigyan ng temporary, ng interim release. Ayaw bigyan kahit ano, ayaw bigay. Pero International Criminal Court ang sinasabi nila. Yung korte daw po nila ay pang human rights. Pero walang makuwang human rights ang dating Pangulo dahil sa politika. Hindi po ba? Kaya ito pong si Mayor Baste ay masama po ang kalooban, hindi lang po si Mayor Baste. Majority po ng Pilipino, masama ang loob. Ganon din po ang mga kababayan natin, majority ng mga OFW, napakasama ng loob sa ginawa po ng gobyerno natin kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Kasi nga po, nagkaroon tayo ng presidente na yung safety na nakakalabas ka na sinasabi ni Chito Miranda na mga pulburon, gumagamit ng pulburon, mga kriminal. Di po ba? Binigyan tayo ng kapayapaan ni dating Pangulong Duterte. Ngayon po iba. Nagkaroon po ng presidente at kakampi ang gumagamit ng pulburon umano. Nagkaroon ng kakampi. Naging presidente pa dahil gumagamit din daw po ito ayon sa kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Ang pinakamasakit, itong presidente na ito, hindi lang po gumagamit daw ng pulburon, naging sakim pa at gahaman sa pera ng taong bayan. Dinala pa tayo sa kahirapan.
pagkakabaon sa utang, pagnanakaw ng 3 taon mahigit ang issue nila, puro pagnanakaw at pamumulitika. Yan po ang pinakamasakit. Hindi lang po nagkaroon tayo ng presidente na gumagamit ng pulburon ayon sa kanyang kapatid. Nagkaroon din po tayo ng presidente na talamak sa kasaysayan ng ating bansa. Dinaig pa ang kanyang ama sa history yata ng ninanakaw sa gobyerno umano. Dahil ngayon, systematic. Pati po ang Kongreso, Senado at House of Representatives ay sangkot sa korupsyon. Hindi po ba? Nakakalungkot. Yan po ang napala ng mga Duterte at mga Pilipino at mga OFW sa binigay pong tiwala dito po na tinatawag na bongit at bangag ng kanyang ate. Ito po, yung pamilya Duterte, binigyan ng karangalan, respeto ang pamilya nila. Yung tatay niya na mahigit 30 years na hindi po nailibing sa libingan ng mga bayani. Dahil nga po napakaraming kalaban noong mga panahon na yon. Nandiyan po ang dilaw, liberal, pink, at makakaliwa. Nilabanan ni dating Pangulong Duterte yan noong mga panahon na yon. Pati nga ang grupo nila Kiko, nila De Lima umano, ipinauhukay pa yan. Hindi raw pakarapat dapat na ilibing sa libingan ng mga bayani yan. Tanggalin! Ayon po sa grupo yan, nila Kiko, nila De Lima, nila Dinky Suliman at mga makakaliwa. Hindi po ba? Pero ngayon, yung tao na nagbigay ng respeto, dangal at ipinaglaban ang kanilang ama na mailibing sa libingan ng mga bayani. Ano po ang naging ganti at utang na loob dahil po sa politika at gahaman, greedy sa kapangyarihan at pera at pulburon umano. Yung utang na loob ang ipinalit, ipinatapon kung yung ama niya ipinalibing sa Pilipinas sa libingan ng mga bayani yung ama niya. Samantala yung nag-utos na ipaglaban sa mga kritiko, sa makakaliwa, sa grupo ng liberal, pink, dilaw. Ipinaglaban yung tatay niya, karapatan malibing dyan. Dahil nung panahon na siya ay presidente, ipinaglaban niya. Pero ngayon, yung anak, ang iginante, ipinaglaban para ipatapong ka sa dayuhan ng walang due process. Ganyan po katindi. Tumanaw ng utang na loob ang lahi po na gumagamit ng pulburon at coke ayon sa kanyang kapatid. At ngayon, nagdiriwang po ang mga adiktos at mga kriminal at magnanakaw, makakaliwa, dilaw, pink, liberal umano. Nagdiriwang din po ang mga elitista, mga oligarkiya na nasagasaan noong mga panahon na yon umano. Nagdiriwang po silang lahat dahil nagtagumpay po sila, dahil nagkaroon po ng presidente na kaisa pala nila at kaisa rin po pala ng mga gumagamit ng pulburon. Kaya po nasabi po yan ni Mayor Baste na yung gumawa pa ng maganda at mabuti sa bayan ay pinagkanulo pa at pinatapon sa ibang lahi. Kaya po bilang anak katulad ni Kamanong, masasabi ko rin po na sana ako na lang ang ipalit para makalaya na po ang dating Pangulo dahil maiksi na po ang buhay ng dating Pangulo. Marami na po siya sakit, mga kabayan. Yung maiksing buhay na lang niya na natitira pa ay makasama niya ang kanyang buong pamilya, mga kababayan. At syempre po napakasarap bawian ka ng buhay sa sarili mong bansa. Kung yung dating Pangulo nga na pinatapon, kinuha ng yung dating Pangulo, yung tatay nila, kinuha ng Amerikano. Hindi po ba? Umuwi pa sila eh. Dahil nga bansa mo yan. Pilipinas ang bansa mo.
Hindi po ba? Pero ngayon, ayaw na nilang pauwiin. Ibang klase. Ibang klase po, mga kabayan. Yan po ang lahi po. Kumbaga sa bibigyan mo po ng lohika, mga kabayan, yan po ang lahi po yata ng mga ulupong umano. Lahi po yata yan umano ng mga ulupong, mga buhaya yata ang mga lahi niyan. Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Dahil pagkaganyan po ang lahi, yung binigyan mo ng tulong, ibinangon mo, binigyan mo na respeto ang lahi nila, ipinalibing mo dahil noong mga panahon na yon, pati po mga imahe nila sinusunog noong mga panahon na yon. Sinusunog po ng mga kaliwa sa karsada ang mga imahe nila. At talagang pinauhukay pa sa libingan ng mga bayani ang tatay nila. Ipinaglaban po ng isang Rodrigo Roa Duterte na yan ay dapat malibing dyan dahil sa tagal ng panahon para po magkaroon ng pagkakaisa. Hindi po ba? Para po matapos na at magkaisa ng mga Pilipino. Pinalibing niya. Pero ngayon, ipinatapon po yung nagpalibing sa tatay niya. Nagkaisa po ba mga Pilipino ngayon? Kaya lang po, nananatili pa po sila dahil nga po mga kababayan, nagkaroon po tayo ng mga general sa panahon ngayon na wala pong nakita ni isa na masama na ginawa ng gobyerno ngayon. Lalo-lalo po sa korupsyon, pulburon, issue ng Pangulo. Wala po silang nakita. Nananatili po silang malabo mata. Natutulog pa yata. O di kaya, may patong-patong po ang kanilang mata ng napakabigat na maleta yata umano. Hindi kaya? Yan po mga kababayan, ang komento po natin dito po sa ating mayor na talagang kahit po si Kamanong ay masasabi po, makalaya lang po ang kanyang tatay na pinulitika, ay talagang nanaisin po kahit po si Kamanong na ipalit po ang sarili ni Mayor at ni Kamanong para makalaya po ang kanyang ama. At ganun din po ang paghanga ni Chito Miranda sa dating Pangulo dahil po sa kapayapaan at galing ng paglilingkod pong binigay sa atin ni dating Pangulo. Hindi lang po yung safety, nahandyan pa rin po yung ekonomiya at talagang hindi po tumaas ng ganong kataas ang ating bilihin at napakarami pong investment at investor na pumapasok sa atin, lalong-lalo po nung wala pang COVID-19. Napakaganda na ekonomiya. Ngayon, wala na pong pandemya, bagsak ang ekonomiya. Walang pandemya. At nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, kahit po may pandemya, hindi po tayo nagutom. Real talk. Hindi po tayo pinabayaan kahit po naka-lockdown. At hindi po tayo siningil doon sa mga bakuna na nagligtas po sa atin. Daan-daang milyon. Hindi po ba? How many millions na nasaksakan? Hindi po ba? Mabuhay lang po tayo. Ngayon, pinapatay tayo sa mga proyekto at gutom na paglilingkod nila. Di po ba? Pag nagbigay po ng programa, lalo ang flood control, namamatay pa tayo. Unbelievable. Yan po mga kababayan, na komento po natin. Maraming salamat po kay Mayor Baste at kay Chito Miranda na nakakita po ng kabutihan ng dating Pangulo. Ang hindi lang po nakakita ng kabutihan, yung binigyan po nila ng suporta na makabalik sa kapangyarihan. Never nakakita ng kabutihan. Iba po pala ang hangarin nilang paglilingkod. Kapangyarihan pala ang gusto nila. Kapangyarihang hindi na mawala muli sa kanila. Yun pala, mga kababayan, hindi pala paglilingkod sa Pilipino ang nais pala nila. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya at syempre po yung nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo lahat at mga kababayan. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po
na maingatan po ang ating buong sambayanan, ang ating Vice President, ganoon din po ang dating Pangulo at ang pamilya Duterte, na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. Mailayo po tayo sa anumang sakuna. At maingatan po at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makabalik po sana siya sa ating bansa sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal. Ingat-ingat po kayo mga kababayan. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.